stress. Para lagi kang F na F. Ikaw pala. Sis, ako pa rin to. Ganda mo. Stress out. Nabalot ng apoy at makapal na usok ang isang residential area sa barangay Western Bicol sa Taguig City ngayong gabi. Umabot po sa ikatlong alarm, sunog na tumagal ng halos 2 oras. Ang sa PNP, sa lighting areas ang karamihan sa mga nasunog na bahay, kaya mabilis itong kumalat. At kung bahay ang nasunog at di bababa sa 40 pamilya o humigit kumulang 100 individual ang apektado. Inaalam pa ang sandiwang sunog. Isang residential area rin sa barangay Poblacion sa Bacoor sa Bicol ang nilamon na apoy kanina hapon. 30 truck ng bumbero ang rumisponde. Ang mga residente nagtulungan na rin sa pag-apula. Pasado las 3 ng hapon ng maapulang apoy. Patuloy na inaalam kung ilang pamilya ang naapektuhan sa sunog. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Energy Emergency dahil sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Bago po ilabas ang utos, igreet ng ilang senador na dapat ituring ng krisis ang sitwasyon sa langis. Ating saksihan. Sa gitna ng epekto sa bansa ng gulo sa gitnang silangan, nagdeklara ng State of National Energy Emergency si Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, itatatag ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Dahil nito na sa gulo ang sapat ang supply ng enerhiya sa bansa, hindi matitigil ang delivery ng pangunahing serbisyo, patuloy na pagdulong ng ekonomiya at pagkalalay sa mga mamamayan, partikular sa vulnerable sectors. Isang taong epektibo ang kautusan. Bago pa man ilabas ang executive order ng Pangulong Marcos, krisis na ang tawag ng mga senador sa epekto sa bansa ng gulo. Dapat aminin na ng mga kanyan. Gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon? Ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno? First, admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. Huwag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Until we define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC, nagkasingilan kaugnay ng hanggang 10 billion pesos na pondo ng Philippine National Oil Company pambili ng dagdag na langis. Pero hindi pa raw ito magamit dahil kailangan ng basbas ng Kongreso. We want to activate yung funds ng GOCC natin to be able to address yung inventory natin in country. To keep it at President ang panukalang magbibigay kay Pangulong Bongbong Marcos ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Ngayong araw, pinirmahan ni House Speaker Faustino Boji D. at Senate President Tito Soto ang panukala. Dahil dito, pirma na lang ni Pangulong Marcos ang kailangan para maisabatas ito. Hanggang 10 piso kada litro ng gasolina at 6 na piso sa kada litro ng diesel ang maaring matapyas kapag sinuspindi ang excise tax. Sa ilalim po ng panukala, maaring gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan na suspindihin o bawasan ang oil excise tax kung ang average price ng Dubai crude ay lalagpas sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan. Simula na po. Hindi lamang dito sa Metro Manila, pero all over the country na ito. Malaking tulong po ito sa pang-araw-araw po namin na operasyon, pambili ng krudo, mga spare parts, pangsahod ng mga tao, at iba pa. Ayon sa Department of Transportation, mahigit 21,000 unit ang saklaw ng fuel subsidy sa gitna ng walang prenong oil price hike. May hiwalayan na 5,000 pisong ayuda para sa mga super. Ganyan din ang ayuda para sa mga P2P operator at driver. Mas mababa naman ang ayuda para sa mga operator ng minibus at school service. 2,000 piso naman kada unit ang ayuda para sa mga taxi operator, 5,000 piso para sa mga driver.
Sa mga tradisyonal na jeep, may ayudang 5,000 piso kada unit ang mga operator. 1,500 pesos naman para sa mga tsuper. 10,000 piso naman para sa mga operator ng modern jeepney at 1,500 pesos din sa driver. May matatanggap ding fuel subsidy ang mga operator at driver ng TNVS at UV Express. Pagkatapos naman ng Holy Week, mabibigyan ang mga driver ng tricycle at delivery service. Tuwalay pa ito sa mga ayudang natanggap na ng ilang sektor mula sa DSWD. Ipadadaan sa fuel cards, bank transfer, e-wallet o di kaya cash o cheque ang ayudang pinondohan ng 2.5 billion pesos para sa mahigit 200,000 driver beneficiary. Hindi naman kasama sa mga bibigyan ng mga konduktor na posibleng ipakausap na lamang sa DSWD. Yung mga konduktor, siyempre masasabi din po natin na sila individuals in crisis situation. Maglalambing po tayo kay Secretary Rex. Kunti lang naman po yata, sir. Of course, pag in-endorse nila and they are in crisis, agad-agad natutulong ang departamento. Inanunsyo rin ng DOTR ang pisong terminal fee sa mga roro para sa mga sakyan nagkakarga ng produktong pang-agrikultura gaya ng bigas, mais, prutas, gulay, isda at karne. Sa ngayon, umaabot yan ng hanggang 516 pesos depende sa sasakyan. Epektibo ang pisong terminal fee simula April 15 at tatagal ng 6 na buwan. Babawasan din ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang kanilang passenger service charge at airline aeronautical fee sa mga paliparan sa buong bansa simula April 1. For example, kung ang ticket po ninyo ay 2,000, but because of the reduction of the terminal fee, makakaasa po kayo ng ticket nyo ay papalo na lang ng 1,800. Sa gitna yan ng panibagong round ng mega oil price hike ngayong linggo. Batay sa dati sa Department of Energy, dumoble na ang presyo ng diesel ngayon kumpara noong magsimula ang taon. Hirap talaga. Hirap talagang kita talaga. Kawawa talaga. Pag hindi ka magdala, kahit paano. Wala pambili ng bigas. Ayon sa Department of Energy, paparating ngayong linggo ang dagdag na 1 milyong litro ng langis. 400,000 na litro galing Oil Crisis Committee na kailangan na talagang i-convene. Ang iniiwasan ng Department of Energy at ng gobyerno ay mas zero ang supply natin ng langis sa kalagitnaan ng Mayo. Bagay na hindi naman daw nila inaasahang mangyayari. Nakikipag-usap na rin ang DOE at Department of Trade and Industry o DTI kung sakaling lumala pa ang tensyon para malaman na kung sino ang bibigyang prioridad kung sakasakali. Transport talaga is that's large majority, most Filipinos use public transport. And we have to make sure that that's running whether it's sea, air, or land transportation. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bistado isang babaeng ibinugaw umano online ang kanyang 2 kaanak na menor de edad. Saksi si John Consulta. Sa loob ng bahay na ito sa Olongapo City, inabutan ng mga otoridad ang babaeng ito. Tinuli ng mga tauhan ng NBI Violence Against Women and Children Division ang suspect dahil umano sa pagpapadala ng malalaswang video ng mga menor de edad. Ang mga biktima, kanyang stepson at pamangkin. Kinukumbinsi ang bata na magpubad online. Binipicturan, kinukunan ng videos. Pagkatapos binabayaran ng bata, binibigyan ng konting allowance. Kapag natanggap na ang mga videos, ini-offer naman online for sale doon sa kung sino mga pedophile interested na makabili ng mga materials na ito. Mostly in the United States. Nabisto kung maro'y gawain ito ng suspect na makipag-ugnayan sa NBI, ang US Homeland Security, matapos maaresto ang ilang miyembro ng isang child pornography ring sa Amerika. Nasagip ng mga otoridad ang mga biktima. Maharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Arestado sa San Pedro, Laguna ang umano'y gunman sa patay sa dating close and security ni Manila Mayor Isko Moreno na si George Capistrano. Kasamang hinuli ang kasintahan ng suspect na kasama raw niya sa pagtatago. Tinukoy rin siya bilang gunman ng isa pang suspect na naunang sumuko sa mga otoridad. Iniharap kanina ng alkalde sa publiko ang magkasintahan. Aminado ang gunman sa krimen. Ginawa raw nilang target ang biktima dahil sa suot nitong alahas. Hindi raw nila alam na dating pulis. Bago sa saksi, hindi sisipot ni House Committee on Justice Chairperson at kung magsusumite ng ebidensya si Duterte sa pagkakat hindi natatapos ang mga
nadayuhan at isang Pilipinong arestado sa clinic na gumagawa umano ng hair transplant kahit hindi lisensyado ang doktor. Saksi, si John Consulta, exclusive. Or licenses to operate dito sa atin. Nahaharap ang mga inaresto sa reklamong paglabag sa RA 2382 o Medical Act at Philippine Pharmacy Act. Tumanggi magpaunlak ng panayam ang mga dayuhan. Meron na nga kasi silang kukumpletuin ang kanilang permit para muling makapag-operate. Hindi na tayo alamin maigi kung sino yung inyong kausap. Salamat, Iya. Dahil sa nagpapatuloy